tingin niyo ba matutuloy yung trial talaga? Actually, aabot din sa punto na maglalabasan ng ebidensya para malaman kung talaga bang nagkasala yung Vice President. Sa tingin ko, matutuloy ito and I am very hopeful that the 20th Congress will continue. Kasi isa dun sa pinabalik ng ng Senado sa House, sabihin kung ready or itutuloy ng 20th Congress. I think itutuloy nila. But ang naguguluhan din ako dahil iba yung House panel, iba yung House of Representatives. So parang hindi rin malinaw yung yung pagkakasabi ng Senate doon. At pangalawa, sinabi lang nila sagutin niyo ito. Ang tanong doon, wala namang period kung kailan sasagutin o kung kailan magbibigay ng certification yung House. So pwede bang sabihin ng House ngayon yan o next month? So yun din. So that's why I'm saying although medyo magulo, alam mo Christian, very positive tayo sumusunod tayo sa batas at sa rule of law. So sana nga sumunod sila at as I said, we're still positive na matuloy ang hearing. At sa akin, yun naman ang maganda ang Duterte playbook is really to muddle the issue, to stop it from uncovering the truth, di ba? Titirahin nila ibang tao, aawayin nila lahat ng kritiko nila, pero hindi nila sumasagot sa issue. So I think ang maganda dito is ituloy lang yung hearing. Both, as I said na nga, pwedeng parallel yan, di ba? Diretso ang impeachment, diretso din ang ombudsman, at magkatotohanan na, malaman na natin kung ano ang totoo. Nga lang, isa ko rin naisip dito, Attorney Howard, parang yung mismong Senado yung naglalagay ng mga unnecessary roadblocks dito sa proseso. Kasi understandably, si VP Sara Duterte ayaw niyang makonvict sa isang impeachment trial, hindi po ba? Pero nagkakaroon siya ng maraming openings para i-question at ang gumagawa nun, yung mga sarili niya kaalyado. For example, ito, yung pag-remand ng articles of impeachment. I was thinking, pwedeng i-argue ni VP Sara at sa mga kanyang mga taga-support ng senador, bakit natin pag-uusapan ngayon yan, ay binalik nga natin, di ba? That point can be made. Paano yun? Pagbubutuhan na naman. So, necessary roadblocks when the process doesn't have to be that difficult, hindi po ba? Precisely. That's why I said yung pagbalik nila doon sa house, wala ngang timing yun. So pwede nila na sabihin, antayin natin or whatever. That's one roadblock. That's why I'm saying, although we are happy also with the ombudsman action, pwede na naman itong monkey wrench, pwede na naman itong roadblock. Pwede na naman, as you said, pwedeng pagbotohan na naman ito. Magmo-motion na naman sila doon. Sasabihin ng ibang senador na, alam mo na galing sa circus, di ba? Nasabihin nila, uy, meron na sa ombudsman. Wag na pala nating pagdebatihan. Hayaan na natin ang ombudsman ang gumalaw. So, although sinasabi natin hindi dapat, baka gawin na naman nila. That's why I'm saying, let's be careful, baka maging Trojan horse ito. At ang akin lang is alam naman natin how we can delay and how long the cases in the ombudsman and Sandigan Bayan can happen. Baka naman 2028 na, eleksyon na, matabunan na naman ito, hindi matuloy. That's why I'm saying, mas importante matapos natin yung impeachment at yung ebidensya, hindi lang sa ombudsman ilabas natin dito na sa impeachment because ang ano nun is we can show it now already and it can be revealed. Ano ba yung totoo dito sa confidential funds na ito? At hindi lang confidential funds, ang articles of impeachment, marami yan. So marami pang katotohanan na dapat ilabas at ibunyag doon sa impeachment trial. Isa rin yung inintay na marami, yung bank accounts. Yeah, Allegedly kung saan pumasok, but diba? Yung milyon-milyon. Christian, ang sabi ko nga, kung gagawin nilang issue itong ombudsman, this is only article number 2, yung ombudsman. There are 7 articles of impeachment. So this should not be a roadblock or a monkey wrench to the impeachment process. Kasi one article lang ito and they can go through with the other articles of impeachment which sa akin is as strong as ever. Ang baka gawin lang nila, wag na natin pag-usapan yung article 2 which is the confi funds or the bank accounts na naman kasi nandito yung yung corruption and everything. Baka yun ang kanilang hinaharang and that might be baka pagbotohan nila yung 6 articles lang ang kanilang i-impeach. Itong number 2 dahil may ombudsman sabihin nila wag. So wag tayo papayag sa ganong strategy. That's why I'm saying I hope and I respect Ombudsman Martires na this should be a coup de grace, not a
attempt to cover up and again protect his benefactor, the Dutertes. Usapan naman natin, Attorney Howard, itong paratak sa inyo. Itong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa grupo ninyo, no? Para doon sa mga hindi familiar, ano ba exactly yung binibintang niya sa inyo? And what do you think of that? Well, nagsimula ito, we had, parang there's a news article, there was also an interview with him na sinabi ni Congressman Paulo Duterte that isang bayan is supported by Tambangagngag, no? Nung sinabi ko, ano ba yung Tambangagngag? Hindi ko rin alam. Sabi ko, I don't know who or what group or this. Sabi it's a combination of President BBM and Speaker Martin. Sabi ko, ha? Then sabi ko, it's the first time I heard about it. So, ang interview niya is that we are supported, funded by them and allied to them, no? Isang bayan. So sabi ko, that is a total lie. Isang bayan is never funded by BBM or Martin or anybody directly or indirectly connected with them. And we are never allies with them. We are a group of individuals fighting for good governance. And we are not allied to Duterte. We are not allied to BBM. We're not allied to anybody in power because ang gusto natin, good governance. Kumbaga tayo are going for accountability. Tayo tumitingin at sinisingil natin sila sa mga promeso nila at mga dapat nilang gawin bilang mga public officials. So nung narinig ko ito, sabi ko nga dun sa isang interview na tinanong sa akin ito, sabi ko then I think I challenge Congressman Duterte to substantiate because it is a false accusation, a very malicious and false accusation. So sabi ko, if he cannot substantiate, then he better resign. Kasi nga, gumagawa siya ng false accusation at fake news. So kung ayaw niya mag-resign, edi nasa sa kanya na yun. Pwede naman siya mag-sorry, sabihin nagkamali siya. It's really up to him. Pero ito, observation ko. Kasama yan sa DDS playbook. Yung mga kalaban nila, pag-iisahin nila, palalabasin na pinagkakaisahan sila, hindi ba? O Kasi nga, nilalump together niya yung BBM, pati nga mga komunista, mga Pilawan, lahat. Parang that's part of their narrative. And this is just the latest uh, declaration of such narrative. Don't you think? Yeah, totoo yan. I agree with you, Christian. Parang sasabihin, parang lumalabas sila, papa-underdog sila, papaawa sila, kunyari sila yung victim. Whereas sila naman yung nang biktima ng ilan libong EJK. Sila naman yung nang biktima ng ating kaban ng bayan. Di ba? So sa akin, wag na tayong maniwala dito because ang kanilang playbook, tama yan, I agree, is awayin kahit sino man ang umaaway sa kanila at pagsama-samahin. Pero hitingnan nyo, Christian, ang sabihin niya, hindi niya ako kilala. Sino ba daw ako? Magnotaryo na lang ako. Ang sagot ko sa kanya, ang tanong sa kanya ni Attorney Harry Roque, if tinatanong ko daw if he can substantiate. So ang tanong is substantiate the allegation. Pero ang tira niya ad hominem sa tao, sa akin. Hindi ko naman siya tinatao as an individual, hindi ko rin siya minura. Bakit niya ako minumura? 'Di ba? So, ang tanong ko naman doon is, please answer the issue. The DDS playbook is true, titirahin nila yung tao, but they will never, ever answer the issue. They will never, ever answer to accountability. So, hanggang ngayon, ang naging issue na yung pagmumura niya sa akin, pagsasabi niya bilang notaryo, hindi naman niya sinasagot kung saan niya nakuha yung kanyang false allegation na kami funded ni BBM or ni Martin o aliado. But I can say, sabi ko nga sa kanya, straight to his face and to anybody else, even to you and to anybody that would ask, wala ho kaming pondo galing kay BBM, galing kay Martin at wala kaming alyansa sa kanila. At yung aming mga pondo ay galing sa aming mga membro, sa aming mga chapter. At alam mo naman yan, Christian, pag kinulang, bunot sariling bulsa. So ganun talaga yon sa aming mga convenor ng gagaling at sa aming mga membro ng gagaling. It's very consistent din naman kasi sa in character din. Yung mga Duterte, ganyan naman talaga sila pumanap, diba? Personal at malupit. Ayun na nga, nakakataka lang na imbis na sagutin yung issue, personal yung banat. At siguro, sabihin ko lang, wala naman akong kinahihiya kung ako yung magnonotaryo. Di ba? Ang pagiging notaryo, noble profession yan. At kailangan ka maging abogado. You have to be qualified to be a notary public. Di ba? Walang kinahihiyang trabaho yan. So,
Ako, masaya ako na pwede akong magnotaryo. Ako ay qualified maging notaryo. Ewan ko lang kay Congressman Pulong because I don't think he's qualified. He's not even a lawyer, so I don't think he's qualified to be a notary. At Christian, sa pagiging notaryo, nakakapagpasyal ako dito sa magandang lugar sa Europa, hindi sa pagnanakaw sa bayan.